Hello guys, dito ako ngayon nagbisita sa mga tanim namin guys. Dito ako sa may kamuting kahoyan. Yan, yan ang mga kamuting kahoyan naman guys. Kapal na guys. Ito malalayo itong katanim guys, pero makapal na. Nandun. Doon sa taas guys. Pati yung mga saging doon na tinanim namin buhay na. Nagtalbos na. Gandoon guys. Siguro mga sobra 1 hektarya to na taniman namin ng kamuting kahoy guys ngayon. Kasi itong dito lang Gandoon. Yun. Nga 1.5 yata guys. Kasi mayroon pa doon. Ay walay. Yun. Yun sa gitna yung malinis guys. Ano yan? May mani. May kamuting baging. Yan dyan. Puntahan natin guys. Ito yung manihan guys. Kunti lang to muna. Pangbinhi lang to guys. Itong mani dito. Pangbinhi lang to. Pag bunot nito guys. Tanim din to ulit. Para kaano kami ng binhi. Yan. Yan ang mani guys. Mani ni Manang mani. Mani. Ito ang kamuting baging. Yan. Matagal kami nagkaroon ng kamuting baging guys dahil sa walang pananim. Naghintay kami tumubo dito kasi dati dito may kamuti. Tapos tumubo na sila. At yun doon. Tinaniman pa yun doon. Parang walang kamuti guys dati. Yes, yung nakapanubo na. Yan. Ay. Yan dito, bagong tanim guys. Katanim lang ito kahapon. Ito din yung yung kamuting kahoy. Dati na ito nga tanim guys. Yung kamuting kahoy pero tinisting namin pagbunot guys. Akala namin malaki ng laman. Nagpalit pala ng laman guys. Panibagong laman nila. Yung unang laman nila nung
tag-init na nga bulok. Tsaka ngayon nagpalit sila ng laman, pero hindi pa pwede lagain, ang liliit pa. Sayang yung binunot na isang puno, mga bulok yung dating laman niya. Tsaka yung panibagong laman maliit pa masyado, sing laki pa ng daliri. Hintayin naman to sa kasabay to sa bagong tanim. Hindi pwede daanan guys, kasi nakatumba yung niya, natumba na harang sa daan. Dito tayo daan. Yan. Kaya nakasabi ko guys na mga 1.5 hektarya yata yung nataniman namin sa mga ganito. Yan o. Matingkaw yan. Pati doon sa taas guys. Doon. Dito naman, bagong linis lang to namin dito. Tataniman din namin ng saging at saka mga gulay. Ito dito. Yeah. Sikap lang tayo guys para sa kinabukasan. May maani tayo pagdating ng panahon na cut-harvest. Yun ang sinasabi ko guys na pag umasa lang tayo doon sa pagtrabaho ng kumpanya, hanggat doon lang tayo. Pag nagkaroon ng aberya yung katawan, wala tayong mapala doon. Buti kung may is na active. Kasi karamihan doon guys yung is din nahulugan dahil sa hirap ng buhay sa mga, lalo sa construction lang. Mabuti kung sa mga pabrika ay active yun dahil nasikaso naman sa kumpanya, pero sa mga construction wala. Yeah. Mas gustuhin ko dito sa bukid guys, yung mga tanim natin makuha natin yan kahit anong oras sa mga ilangan. Kung may mag-order, mayroon tayong makuha. Kaya mas maganda dito sa bukid guys. Maraming salamat guys sa panood sa video ko. Ayun. Ingat guys.